Hello, everyone, and welcome to the very first episode of Doktora Lala Podcast. I'm Doktora Lala Sanchez, an aesthetic dermatologist, anti-aging medicine specialist, family medicine, occupational medicine, and lifestyle medicine. I'm also the founder of the Drola Clinic. First of all, maraming salamat for being here. Tagal ko na po kasing pinaplano tong Doktora Lala Podcast and I'm so excited na nandito na tayo ngayon. So sa podcast na to, chill lang tayo. Pag-uusapan natin via kwentuhan, yung skincare, beauty, lifestyle, weight management, a lot more, and even travel. So whether nakikinig kayo habang nagluluto, nagsi-skincare, naglalaba, nagtatrabaho, nagwo-workout, nagpapaanyo ng mga anak nyo, or nag-aayos kayo ng mga pets nyo, welcome and thank you very much for spending your time with me. As a dermatologist and content creator, ang dami kong questions na natatanggap everyday, especially about skincare. Doc, paano ba matanggal yung acne? Doc, paano ba matanggal yung mga under eye bags natin? Doc, paano ba pumayat? But na-realize ko that skincare is more than just products and treatment. A lot of people are struggling with confidence, stress, burnout, and pressure from social media. At minsan, hindi talaga enough ang short videos para pag-usapan to. At first kasi, family medicine consultant ako. And then, nag-specialize ako ng occupational medicine. So, now I'm a diplomate and fellow ng Philippine College of Occupational Medicine. I have a lot of friends, no, mga specialist din sila, OBGYN, pediatrician, na nag-aesthetic dermatology din. So, pagka aesthetic dermatology ka, you do not just focus on beauty alone and anti-aging. Ang kagandahan din po ng aesthetic dermatology is mas may time ka sa family mo. Siyempre, priority natin lagi yung family natin. And a lot of people think that dermatology is just about beauty. Pero sa totoong buhay, hindi po yan. So marami ang mga tao na sa struggles, even yung mga young adults with acne, no? Yung hair thinning nila, tapos kung paano ba sila papayat, given yung social media natin na kung ano-anong mga nakikita natin, nagiging pamantayan natin. So kailangan nating ayusin ito and explain to them na confidence is not about just beauty. Confidence is being yourself and accepting who you are. Kaya lang, kailangan meron tayong konting beauty pa rin na i-add doon. So, pwede naman tayong mag-add ng beauty dun sa ordinary natin na meron tayo. It's like a level of confidence na mas mataas. I think yung year na yon is 2016. Dati akong medical officer 3 sa Lobo, Batangas. And then meron akong patient na medyo mahirap yung labor niya. Yung kwento ng miracle baby na si Baby Maria Teresa. Pag nasa government hospital ka, alam naman natin na konti lang yung mga doctors nung time na yon. Syempre, no, ako lang yung duty noon, konti lang yung nurses natin. Plus, malayo po yun yung Lobo, Batangas from Lipa City. So, talagang medyo nakakapagod kasi nagjo-duty kami minsan ng 48 hours to 72 hours. So, nung time na yon, dinala po si Inday sa ER is nagli-labor na po siya ng I think more than 10 hours na dun sa bahay. Medyo malayo po yung lugar niya, parang sa bukid po yon. Since wala nga po silang pera, nagpupumilit siyang mga anak sa bahay. Then, tinawag ako ng nurse ko, parang nagro-rosary ako nung time na yun na parang naiiyak na ako, na gusto ko na talaga mag-quit kasi parang pagod na talaga ako sa pag-duty. So, wala lang talaga akong choice nung time na yun kasi yun lang po talaga yung work ko. And then, nung tinignan ko yung patient, si Inday, syempre, inai ko siya. So, hindi presenting part ang ulo. So, suhi. Suhi. Yung puwet yung una ko nakapa. Tapos, yung heartbeat ng baby, halos hindi na namin marinig. Talagang napakahina na nung heartbeat ng baby na yon. So, tinry ko pa rin pong i-deliver. So, dun sa delivery na yun, napakahirap nung pag-deliver kay Baby Maria Teresa kasi nga, suhe, yung pet na nakalabas. So, ginawa ko lang po is, ginawa ko lahat ng best ko to deliver the baby, but I was praying that time na tulungan mabuhay yung baby kasi wala na kaming marinig na heartbeat. Kalahati pa lang nung katawan nung bata, yung nakalabas. So, ilang minutes din kami naghihilahan kasi cord coil pa pala siya. So, alam niyo po yung cord coil, yung umbilical cord na nakapulupot dun sa leeg ng bata. Nakatatlong coil yon. So, plus nakadumi na yung bata dun pa lang sa loob ng tiyan. So, delikado na. Wala na talaga tayong chances para mabuhay yung bata. Pero, but me, syempre, as a doctor, kailangan ko talagang i-deliver pa rin ng baby. Otherwise, magkakaproblema po kami dun sa mother. Then, ang time na yon, nahawak ko na yung kalahati ng katawan ng baby. Pinasabi ko dun sa mommy ni Maria, ni Inday na
patay na yung bata, i-de-deliver na lang po yun. So, continuous prayer, dineliver ko yung bata, and then, parang ano na yun parang gulong-gulo na rin yung utak ko nang parang sabi ko, kailangan ko ng isang video dito na tatatak sa puso't isipan ko na at I have to quit the government hospital. Pero no offense po ha, mahal na mahal ko talaga yung mga pasyente, lahat binibigay ko sa mga pasyente. Nung time lang na yun talaga na parang free ako, tas nung siyempre si Mother Teresa kasi talagang idol ko yan, bata pa talaga ako. Idol ko na si Mother Teresa sa works of mercy, humility, and compassion niya. Gusto ko maging katulad ni Mother Teresa. Pero nung time na yun, nung nagpe-pray ako, I was continuously praying, nabuhay yung baby. Naisip ko na parang, thank you Lord, nabuhay na yung bata, hindi na ako magre-resign. So, syempre, dumating na yung kapalit kong doktor. The next day, nung magra-rounds ako, alam ko may bali yun binalian ko yung baby na yun Kaya ako binalian yung bata. Kasi ang presenting part niya is yung butt, yung puwet. Kasi paano ko ilalabas yung puwet kung hindi ko babalian? So, binalian ko siya, nung crack-crack. So, isip naman, sabi kasi nung isang assist ko na, na lang, patay na yan, i-deliver na lang. Pero, at the back of my mind, kahit papatay to, basta kailangan ko ma-deliver ng ayos yung bata. Kasi iniisip ko, paano kung anak ko yun? Paano kung ako yung nanay? Paano kung ako yung walang pera? Anong gagawin ko? After 1 week nang bumalik ako doon, miraculously, na-heal na yung hip ng bata na binalian ko. Then tumawag ako dun sa pediatrician na nandun. Sabi ko, oh, nakita mo na ba sis tong patient? Paano mo nagamot to? I-refer pa natin to sa pedia ortho. Sabi niya, sis, hindi ko pa nakikita yung patient. Tapos yun, lumapit sa akin ang lola na sabi niya sa akin, naku doktora, nung lumapit ka dun, parang may ilo ka sa kamay. Tapos, wala, nag-okay yung baby. Wala na kami naging problema. Self-fulfilling talaga yung pagtulong sa tao. Yun lang talaga ang gusto ko. Not just beauty, not just self-confidence, but gusto ko yung power mo from within na you have this self-confidence na makakatulong ka kasi pangdagdag po talaga yan sa kagandahan natin. Yung pagtulong sa kapwa and humility, yan ang pinaka-motto ko sa buhay. Before ko siya i-post sa social media, gusto ko lang talaga mag-inspire. Kasi lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay, lahat tayo either doctor, basurero ka, nagda-drive ka, kung ano man ang trabaho mo, teacher ka, lahat tayo pare-pareho tayong nahihirapan. Pero nung at that point of my life, talaga I really wanted to give up. Kaya lang, hindi yun ang sinumpaan ko sa pagiging doktor. Dapat hanggang sa pahuli-huli, yung very best mo, ibibigay mo. So, nung time na yun, pagiging doktor pala is not, hindi siya yung dahil mataas ang antas mo, na mas mataas ka sa ibang tao. It's a gift. It's not only a gift, it's a privilege na makatulong ka sa kapwa mo na mabubuhay. Kasi maybe some other hospitals or kung hindi siguro ako yung nakanandun, baka wala na yung baby. And then yung nag-inspire sa akin na isulat siya. But before ko siya isulat, doon sa video na yun, doon sa Facebook na yun, nag-consult ako sa mga pediatrician, sa OBGYN, lahat ng mga colleagues ko. They said na with that span na more than 15 minutes nang walang oxygen yung baby, maybe magiging abnormal yung bata. But we were continuously praying. Yung bata po na yon is very normal, matalino, complete na yung family niya ngayon, super okay si Baby Maria Teresa, plus ninang po ako nung bata. Yung kwento ni Baby Maria Teresa, so makikita niyo po yun sa Facebook ko, yung story na yun talaga yung nag-viral, yun yung nag-trending. And then, unang-unang tumawag sa akin noon, Channel 7 yung unang hirit, so na-feature po ako doon, and then na-feature din po ako sa ASAP, and Mars, yung kay Camille Prats and Suzy Entrata, and yung pong talaga nagpasikat is yung Rated K with Miss Corina Sanchez. So after nun, yung complete works of mercy na yun na ginagawa natin, dire-diretso po yun. Before ako into aesthetic dermatology. No? Kaya naman ako nag-aesthetic dermatology because, syempre yun pa, nag-quit na pala ako sa hospital. Kailangan ako magkaroon ng time sa mga anak ko because I am a single mom. Importante na merong magulang na magagabay dun sa mga anak. So, yun po yung reason kung bakit ako nasa aesthetic dermatology. And ang kagandahan din po nun is I help a lot of patients struggling with self-confidence, low self-esteem, yung may mga standards tayo. Kung before, ang standards natin are magazines, now it's social media. We have to educate our listeners, our audiences, ang mga tao, mga kabataan, that beauty is not just yung panglabas mo. No? We can always improve beauty. Ayoko maging ipokrita na sasabihin from within. Yes, we can be beautiful from within, na mahirap din gawin. But as an aesthetic dermatology, pwede po natin kasing mag-upgrade kumbaga. Pwede nating tulungang mas ma-enhance yung beauty na meron ka na.
my personal goal is to be Dracula. Ayan, hindi, vampire. Kasi ang name ko po is Drola. Nang inisip nyo, ano ba yung Drola? Dr. Ola ba to? Ewan, hindi nila, or minsan hindi nila naiintindihan na Drula. Meron pa nga tumatawag sa akin na Drula. Ewan ko, na nga siya, ginawa pa siyang Drula, di ba? It's Drola, okay? Ang mami ko kasi, nung college, she met this girl na lumaban ng Binibining Pilipinas, naka-level ni Evangeline Pascual. And the name is Drola Sarabia. By the way, hi Tita Drola Sarabia. So, super ganda kasi ng girl na yun na sabi ng mommy ko, if magkakaroon siya ng anak na babae, is papangalanan niyan Drola. And eto, fortunately, I met Tita Drola Sarabia, no? Kasi, yung anak niya na pang-asawa nung friend ko. So, dalawa na kaming Drola Sanchez. Ang kanyang pangalan is Drola Sanchez Sarabia. My gosh, 'di ba? Hindi mo akalain na Sanchez din. Kaya lang meron akong Drola Maria. Kaya naging Drola. Pero sabi ng mami ko, ano daw hindi daw Drola lang, Viola, buti na lang, at Drola na lang. So, happy na po ako sa pangalan kong Drola. Maraming tawag sa akin, Laling, Lala, Ine, Julie, Drew. Pero I want to be called Doktora Lala. Baka isipin nyo kasi mababaw ako, no? Ang self-fulfillment ko lang is to be happy, to be healthy. Yung, alam mo yung matutulog ka nang wala kang masyadong iniisip. Nang when you wake up in the morning, ang ganda-ganda mo, wala kang masyadong iniisip. Pero kasi secret dyan is kahit may problema ka na, let go and let God ang ginagawa ko. No? And isang goal ko rin is to travel. Hindi ako lang mag-isa kasi nagawa ko na po mag-travel nun sa Europe all by myself na dinownload ko pa sa Google Map ang map ng France. Natuto ko ng iba't ibang mga languages kasi kailangan kong makisalamuha sa kanila. And ang isang goal ko is to travel with my team at makita ang Aurora Borealis na nakasakay lang kami sa RV. So team, make sure lang walang maarte, ha? Kasi sa RV lang tayo sasakay. Yan. Matutupad yon, pupunta tayo doon. Ita-travel natin kasama yung team natin. At ang isa ko pa rin pong goal sa buhay is, halimbawa po na pagdating ng araw na kumita man itong ating podcast is, syempre tuloy pa rin yung mga medical missions natin doon sa mga outskirts. Not necessarily medical missions natin is yung every year may gagawin tayo. Yung small things lang na ginagawa natin. Like, magbi-visit tayo sa mga jail, magpapakain tayo doon, punta tayo sa mga bata. For me, for Doktora Lala, yun lang self-fulfillment ko is to help others talaga. Or my motto is doing the extra mile for the others. Personal self-care routine ko is paiba-iba. Wala talaga akong specific self-care routine, but I follow these standards. You have to sleep early, drink 6 to 8 glasses of water a day. Simple lang po ang skincare routine ko. Basta maganda yung cleanser natin or depende sa mga kailangan ko. Halimbawa, meron akong post-inflammatory hyperpigmentation or melasma, i-address ko yan. I always put moisturizer and sunscreen. Napaka-importante po ng sunscreen. A lot of people na nakikita ko mukha lang nilalagyan. Dapat po naglalagay din tayo sa neck and specifically sa body natin, yung mga exposed dun sa araw. Hindi lang lahat ng skincare sa face, kasama po ang hair. So kung lalabas kayo, meron na rin po tayong mga sunscreen mist na pwede natin gamitin sa hair natin. Eat healthy. Not necessarily all throughout your life is healthy ang kakainin mo. Ako, I still eat chippy. Favorite ko po yan. Doritos, Cheetos, Coke. Napakahilig ko po sa Coke, hindi Coke Zero. So minsan-minsan lang po yan. Minsan-minsan lang natin pwedeng i-feed at kailangan nating matutong lumaban. We have to feed ourselves yung mga food na hindi ganun ka-healthy. So, I still believe na kailangan turuan nating lumaban ang katawan natin. So, do not deprive yourself dun sa mga food na gusto mong kainin. Especially po, tsokolate dyan. I love chocolates. Kahit ano pong tsokolate yan, pwede po kayo magpadala dito sa clinic. Sorry. But take note ha, wag naman po yung 5 balot na chippy yung kakainin mo. Tama na siguro mang 1 kalahati. But hindi po everyday, maybe once a week. You can treat yourself for ice cream, for cake, or lechon mayan, lechon kawali, lechon baka, which is also my favorite, kare-kare. Kahit ano pwede nating kainin, but in moderation. Make sure po to exercise. Yan ang nakakalimutan natin 70% ang diet, 30% lang ang exercise. Like me, ang routine ko po is not yung mga cardio or mga workouts na mahirap gawin. Ako, nagpa-planking lang po ako ng 1 minute a day. So, i-try nyo po yung planking of 1 minute a day. Next natin is yung sleep natin. At least po, ako katulad ko, I'll be honest, sometimes 6 hours lang ang sleep ko. But pinipilit ko po siyang maging 7 to 8 hours. At ito pa,
Huwag kayong matakot sa araw. The sun is very important. It's important po sa ating skin, sa ating health, especially sa ating hormones. Vitamin D3 is very important. So, kung wala kang pambili ng vitamin D3, edi magpa-araw ka at least 15 to 30 minutes a day. Make sure lang po na hindi 10 a.m. to. It's between 6 o'clock hanggang 10 a.m. Or kung scorching heat naman, di mga 6 to 6:30, 7 to 7:30. Ganun po. At sa mga coffee lovers like me, kaping barako po talaga ang paborito ko. Huwag kayong magagalit sa akin kung makikita niyo ako mayat-maya like 6 hours or 6 times a day nagko-coffee. No, kaping barako. It's normal na po sa akin. Minsan po, nadi-detoxify din ako. Binababa ko yung coffee ko na hanggang 2 cups a day. And proud Batanggenya po ako. So, kaping barako is always the key. Ang kaping barako po pala is hindi lang siya ganda, pampasexy, pampa-smart din po yan. So, if you take kaping barako, mas nagkakaroon tayo ng chance sa ating brain na mas maging adaptive tayo. So, hindi tayo masyadong makakalimutin. Yung mga lolo't lola ko po yan, mga nakaping barako yan. Kaya ho, napakasarap ng kaping barako. Dini ho sa Lipa, madami pong kaping barako. O, alam nyo na, si Doktora ay isang Batanggenyang doktora. Doktora Lala. And last but not the least, meditate. Kailangan po kayo magkaroon ng time sa sarili nyo, like yung simple silence lang ng like 5 to 10 minutes in a day. Kung talagang nahihirapan ka na, ang dami mong iniisip, yes, pwede po tayo mag-meditate. I always do that every day. Pagka you are calm, you're healthy, physically, it radiates po externally. So you are beautiful from the inside to the outside. So thank you so much for joining me on this pilot episode of Doktora Lala Podcast. So excited dun sa mga future episodes natin. Marami pa tayong pag-uusapan, marami tayong matututunan, at marami pa tayong pagkikwentuhan at malalaman. If you have any questions, don't forget, ask Doktora Lala. Bye everyone! It's Trolla with an H. Doktora Lala. Blah, 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 blah. Tapos na ba yun?